Ipinakita ni Senador Manny Villar ang isang Certificate of Performance galing sa ABS-CBN. Nakalagay doon na mula February 9 hanggang March 28, 41.25 minutes pa lang ang ads ni Villar. 83.5 minutes naman ang Nationalista Party. Ayon kay Villar, dapat mag-sorry ang pera at politika, pati na rin ang Nielsen Media na naglabas ng datos na sobra na umano siya sa itinakda ng COMELEC na 120 minutes na commercial kada TV station. Sana hanapin naman ng ating mga kaibigan sa media kung sino ang nagpalabas ng kami ay lumagpas. Ito ba ay Nielsen ba ito o ito yung may isang NGO yata na nagbabantay daw sila? Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Korte Suprema. Ito'y bilang pagkondena sa pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong rebelyon laban sa ilang miyembro ng pamilya Ampatuan. Nakatutok si Chino Gaston. Nagtirik ng mga kandila sa dapat ng Korte Suprema ang grupong Anak Bayan, Kabataan Party List at College Editors Guild of the Philippines. Simbolo raw ito ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. Pangamba ng grupo, ang pagbasura ng kasong rebelyon laban sa mga Ampatuan ay simula pa lamang ng mas malawak na planong ipawalang sala ang mga miyembro ng angkan. Unang-una, aalisin mo ang rebellion charge. Kasunod nito, yung pagtiwalag sa kaso ng murder. Kasi unang-una, kung yung kaso mabigat na kaso na hindi may iwasan, madaling-madali na lang may pipihit na walang kinalaman ng Ampatuan sa naganap na massacre. Sa isang statement, kinastigo din ng National Union of Journalists of the Philippines ang desisyon ng Korte. Sa desisyon ni Judge Vivencio Baclig, wala raw ebidensya na magpapatunay na nagbalak mag-aklas sa mga Ampatuan laban sa gobyerno. Pero sa kabila nito, di pa rin pwedeng lumaya ang mga Ampatuan na nakakulong. Nahaharap din kasi sila sa kasong pagpatay sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Many of those who were acquitted of rebellion cannot still be released from detention because they still have a pending case for murder. Naninindigan ng militar na may balak ang pamilya Ampatuan laban sa gobyerno. Ang sinasabing pag-aaklas na ito ang basihan ng magdeklara ng martial law sa Maguindanao. In-expect namin the case the Ampatuan on the charges of rebellion will prosper. However, the decision has been made already by the court. Sa report ng PCIJ, hindi natitinag ang kayamanan ng pamilya Ampatuan kahit pa marami sa kanila ang nakakulong ngayon. Base sa mga dokumentong nakuha ng PCIJ, may mahigit 20 bahay ang mga Ampatuan sa Maguindanao at Davao. Bahagi ng kanilang kayamanan ang mga kahon-kahon ng mga baril na iba't iba ang kalibre at ang nagkalat ng mga malalaking sasakyan nilang kulay itim sa Maguindanao, ang ikatlo sa pinakamahirap na probinsya sa bansa. Kilala raw ang mga Ampatuan na nagbabayad ng cash kahit gaano pa kalaki ang halaga. Hindi rin matatawaran ang kapangyarihan ng angkan. Kilalang malapit ito sa Pangulong Arroyo. Noong 2007, 12-0 ang boto dito pabor sa mga senatoriable ng Pangulong Arroyo. Sa taya ng PCIJ, bilyong-bilyong piso ang binuhos ni Pangulong Arroyo sa Maguindanao sa 9 na taon na panunungkulan nito sa pamamagitan ng Internal Revenue Allotment at mga public work projects. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Si Nicolette Henson na ang bagong binibining Pilipinas Universe. Siya ang ipinalit sa na-disqualify na si Venus Ra na nagkataong best friend pa naman niya. Makichika kay Nelson Canlas. Nagulat si Nicolette Henson nang tawagan siya ng binibining Pilipinas Charities kahapon para sabing siya na ang magre-represent sa bansa sa Miss Universe pageant. Nagdesisyon kasi ang bumubuo ng pageant na kansilahin ang pagiging kandidata ni Venus Raj matapos madiskubre na may ilang inconsistencies sa isumite niyang birth certificate at sa mga impormasyong idineklara niya. Pero nilinaw ng binibining Pilipinas Charities na wala raw malicious intent si Venus. Mixed emotions because I really love to represent our country in an international competition, but sad because Venus is my close friend and it's unfortunate that this thing happened.
Itinuturing ni Nicolette na isang malaking swerte at biyaya ang pagkakahirang sa kanya bilang Binibining Pilipinas Universe mula sa pagiging second runner-up. Gagawin ko po talaga yung best ko para ma-represent yung Philippines natin ng maayos. Nakausap ng GMA News si Vino sa telepono kanina. Hindi muna raw siya magpapa-interview. Hihintayin muna raw niyang makausap ng mga abogado niya ang mga kumakatawan sa pageant. Iginiit niya, wala raw siyang kasalanan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nag-out na si Ricky Martin. Sa kanyang tweet, sinabi ng Puerto Rican singer na bading siya at ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkatao. Ilang taon na rin may speculations tungkol sa sexualidad ni Ricky. Nag-decide daw siyang sabihin ng totoo habang isinusulat ang kanyang memoir. Dati raw binigyan ng advice si Ricky na huwag sabihin na bading siya dahil baka nga makaapekto ito sa kanyang career. Dating member ng teen group na Menudo si Ricky bago naging successful sa kanyang solo career. Kabilang sa mga hits niya ang Livin' La Vida Loca at Shake Your Bonbon. May dalawa siyang anak na lalaki sa pamamagitan ng surrogate pregnancy. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng fans ni Ricky sa revelation na ito. Yung pag nag-show siya, pansin naman na meron siyang lihim na kilos. Sana hindi siya umamin. Ang gwapo-gwapo niya. Ayun, nadagdagan na naman kami ng kabinerasyon. At yan ang Chika Minutes. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Lou Andy. Mel? Salamat, Luan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ni Jay Taruk, ni Lou Andy at ni Pia Guanyo. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.